Ito talaga yung pabasa mga kamarichef na hindi ka gugutumin sa dami ng handa. At dahil catering is life, motherhood is lifer, and TikTok is lifest, nag-iisang Dave Sandoval lang naman ang nagpabook sa atin at ang request niya, pwede ba raw ba, chef? Nasa bahay kayo magluto? Abay, syempre, ready-ready ang Team Spandis para dyan. Ito nga, at kung mapapansin ninyo, iba pa yung boses ko, mga kamari chef, kasi maga pa talaga yung pakiramdam ko. Meron pa akong aftershock. So, we started the day cooking sopas and arroz caldo kasi ang target start time ng almusal is 6 a.m. Nagpakulo muna tayo ng malagkit rice with pandan, and then, eto na, naghahalo-halo na kami for the sopas. Sasabay namin siyang niluto. Ang saya talaga ng araw na to mga kamari chef kasi minsan ko na lang makasama yung buong kitchen team na kompleto. Habang nagpe-prepare kami ng sopas, tawa kami ng tawa ng buong team kasi meron kaming inside joke and i-share ko sa inyo. 2 years ago, sabi ko ako magluluto ng team food habang nagpe-prepare kami ng mga party trays. Tapos kwento ko ng kwento na parang gusto kong magsopas. Tapos ayaw nila hanggang sa umabot na yung time na kailangan na talaga kami magluto ng team food namin kasi nagugutom na kami. E di, habang nagluluto ako ng sopas, natatakaw na yung team kasi maghapon ko ba namang ikwento na masarap ang sopas, tas niluluto ko na. Tas tinikman ko, sabi ko parang kulang pa ng evap. Dala ng sobrang pagod, ibang gatas yung nabuksan ko mga kamari chef, tas diniretso ko lang yung pagbuhos. Sabi ko, bakit parang anlapot sa huli? Tapos nung kumakain na kami, hindi sila kumikibo. Tapos paghigop ko ng sopas, nagulat ako, ba't ang tamis? Ang tamis talaga mga kamari chef. Sobrang tamis. Nakwento ko na yata yan dito eh. Tapos yun nga, mula nun, pag sinasabi ng sopas, talagang pinagtatawanan na nila, hindi na nila makalimutan na yung sopas ko daw matamis. Kasi yung gatas na nalagay ko creamisada. Kaya mula nun, pagdating talaga sa sopas, iba talaga yung nagluluto. Ayaw talaga nilang lahat na ako yung magluluto kasi baka kung anong gatas daw malagay ko. So anyway, ito na nga. So after namin ma-prepare yung breakfast, pine-prepare na agad namin yung lunch at around, I think this was around 8 a.m. We are serving chicken pork adobong puti, tapos meron din lumpiang toge for merienda, tapos yung menudo, start na din lutuin. So sa kabilang kalan naman, nagagawa na tayo ng arroz caldo, tsaka tokwat baboy. So ito naman yung menudo. Sobrang favorite ko to, basta si Chef Bubu yung gumawa. Tapos sabi nga ni sa akin ni Sir Dave, ang sarap nga daw nung menudo. Nakakamiss yung mga biroan namin, yung mga banding namin, pag nahihirapan kami magluto, pinag-uusapan namin yung mga pinag-aawayan namin dati, pinagtatawanan namin ngayon. So ito naman ngayon is the lumpiang sariwa. Mga bandang 11 a.m. na yata to. Medyo tumataas na yung araw. Umiinit na dito sa likod. Kaya binilisan namin yung kilos namin. Niluto na namin yung chop suey. Tapos yung lumpiang sariwa, prepare na namin para malagay na namin dun sa air-conditioned area. Para makaiwas tayo sa baka mapanis eh. Saktong-sakto yung lunch nung natapos namin lutuin lahat ng food. Nalagay na namin sa buffet and they started eating lunch at the right time. Maraming natira for breakfast, so tinabi muna namin siya sa likod ng buffet. Grabe yung setup mga kamera chef sa padasal. Oh, ang ganda, may pa-backdrop pa, tas floral arrangement. First time ko din actually maka-attend ng padasal mga kamera chef kasi hindi ako Catholic. So, I really don't know the sequence. Hindi ko alam na maghapon na event ito. Actually, hanggang gabi. At hindi talaga sila humihinto. Parang ako yung napagod para sa kanila. Ang hirap pala nun. Meron sila, tita, na binabasa ng mga prayer. Tapos, kumakanta sila. Pero non-stop siya talaga. Tapos dumating na tong fried siopaw, turon, at saka parang, ano bang tawag dito, suman, parang ganon. Ayan, nakalanding na yung chicken pork adobo sa puti natin, menudo, fried rice, lumpiang sariwa, tapos, meron ding arroz caldo. Ayan, so pahaba na ng pahaba yung buffet. Pagka-landing ko ng lunch at saka nausog ko na yung breakfast, umpisa na magluto ng merienda at saka dinner. Here I am cooking caldereta. So, tanghali pa lang niluluto ko na siya para meron tayong 4 na oras para palambutin siya. Tapos, may time pa to rest it para maging malasa. Tapos, ito na nga si Sir Dave. Oh, 'di ba? Sobrang kinikilig ako. In-interview pa talaga ako. Ako pa talaga yung in-interview. By the way, ang mother ni Sir Dave is from Batangas, sa Tanawan.
So, sa kanila, ang tawag sa ginagawa namin is panunulungan, parang ganon. At saka yung kaldereta sa Batangas may peanut butter. So, ito na tayo, gumagawa na rin tayo ng Bicol Express, nagpipiga na ng gata, nagpapakulo na ng tenga. Actually, ano yan, para sa tokwat baboy. At sakto talaga sa init ng panahon, mga Kamari-Chef, merong halo-halo station. Ay, nako, sobrang perfect, 'di ba? Ayan, so ito na yung merienda buffet. Naghalo na yung lumpiang toge, arroz caldo, tapos meron ding halo-halo station, may empanada. Alam mo yung parang asaya-saya tignan nung buffet, parang hindi ka maubusan talaga ng food. Tapos yung Bicol Express, nagmamantika, tapos matamis ng unti, na maalat, na maanghang. Ay, ang sarap mga Kamari-Chef. So on my break time, actually this is more like ice with milk. Kumuha lang ako kasi gusto ko talagang malamigan. Ang init eh. Ayan, so after merienda time, usog na ulit tayo ng food. Ang dami pa ng food kasi busog pa yung mga bisita. So meron tayong garlic, butter, lemon fish. Tapos, may inihaw tayo na chicken leg quarters. Chicken barbecue to ha. And hot dog. Tapos, meron tayong pansit, canton, bihon. Ayan na. Fiesta na mga Kamari-Chef. Ang dami talaga, may balot pa. And last that we cooked is the garlic butter shrimp. After that, umupo ako, nagpahinga, nagkwentuhan, nagkape. Tapos umuwi na. Ito na ako kinabukasan, maga. Yun lang. Bye-bye!